Walang luso ang may atraso. Walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo. At hahanapan namin ang resibo. Magandang hapon. Ako po si Emil Sumang. Walang kakainin, walang iinumin, at ang inyong journey from chubby to sexy, easy peasy, no sweat at paspasan. Ready na ba kayong maturukan? Gusto nyo ba ng katawang slay? Pero ang budget medyo walay. Dahil may solusyon na raw sa mabilisang pagpapapayat, ang Tirze Patay o mas kilala bilang Tirze. Ang gamot na ito para talaga sa mga may type 2 diabetes. Pero ngayon, ginagamit na rin daw itong pang-weight management. Dahil sa mga review, laganap sa social media ang pagbebenta rito. Mura na. Effective ba? Teka, parang too good to be true na ata. Ang pinakamalaking tanong po ngayon, legit ba o ligtas ba itong gamitin? Lalo na ibinebenta lamang online ang mga generic brand ng Tirze Patay. Tulad po nito. Susunod! Pagbanman at pag-aresto ng mga operatiba sa nagbebenta ng illegal na do-it-yourself na pampapayat, mamaya na! Kinang lumapit sa resibo dahil sumbong niya, ninakaw daw ang kanyang ganda. Proud din po ako na anak ni Nonoy Metalra. Metalra? Bakit bakal? Slow pala kayo tayo. Slow pala ha? Ito pang basketball. Meron ako para sa iyo po. Diba sira po sa batos nyo? Magkano po ito? 500 lang. Unahin natin yung rubber shoes mo, ha? Ano to? Kapag talaga nila ako! Hindi, ka dyan. Ay! Ako yan! Marami tayong gagawin. Yes, Polo. Ano? Coach. Yes, Coach. Team Watumbaka, Palaban to! Kabaho premieres May 25, 3:20 p.m. on GMA. Kadikit ng internet, cellphone at social media ang cybercrime. Ang gagawin niya sa akin? Sa internet, magbabayad yung mga foreigner para gawin tayong mga laruan. Kailangan ng mga bagong miyembro ng firewall para labanan ng paglaganap sa cybercrime. Galing ah. Sila ang makakasama mo sa firewall. May mga buhay na nakasalalay dito. Task Force Firewall, world premiere May 25 on GMA Prime. Sa gitna ng makinit na balitaktakan, isang boses ang mangingibabaw. The people have spoken. Ngayong June 6 na. Our policemen are obligated to do. That's the real version ko. Pamilya ni Andre yan eh. Walang kinalaman ng pamilya, pre. Kailangan natin ng solid na evidence kung ayaw nyo makatakas si Bardugo. Never say die. Huling Lunes. Bata sa Leyte, kaya pailawin ang bumbilya gamit ang ilong. Congratulations! Number 1 kayo sa Netflix Philippines. Ding-dong Dantes, hari ulit ng prime time after nearly 30 years in showbiz. Kapuso mo, Jessica Soho.
Pakiramdam daw ni Clara noon, isa raw siyang sexy lady trapped in a fat body. Pero hindi lang daw taba ang daladala niya, kundi ang matindi niyang insecurity sa sarili. Most of my entire life talaga, overweight ako. Gusto ko rin talagang pumayat para magmakita yung pagbabago sa sarili ko, para tumaas yung confidence ko kahit na paano. Kasi every time na tumitingin ka sa salamin, syempre hindi mo gugustuhan yung nakikita mo. Kaya naman ang dumaan sa feed niya ang tirzepatide o Tirze. Napa-check out na rin siya sa halagang 8,500 pesos. Nakita ko may mga success stories, mga iba less than 6 months, pumayat na. Mga sobrang kasing lalaki ko o minsan mas malaki pa sa akin. Parang hindi na okay yung health ko din. Sa isang linggong turukan, nabawasan daw agad ang kanyang timbang. So tinry ko lang ako yung first bottle niya na 15 milligram. Kaya pala siya parang effective. Wala na akong gana kumain. Kung sabayan ko to ng proper diet siguro, tsaka konting exercise, baka mas mapabilis yung result. Mula sa chubby at malusog na pangangatawan, si Clara unti-unti raw nabawasan ng timbang from 127 kilos to 90 kilos. Wow! Pero dahil medyo may kamakala ng unang nabili, naghanap na raw siya ng ibang mas mura na Tirze online. Sinubukan niya ang iba pang brands ng tirzepatide. Pati ang mga galing daw ng China, pinatos na rin niya. Aware ako na yun na yun yung risk na iti-take ko. Ang naisip ko lang nun, since makang marami-rami na yung gumagamit, baka naman generally safe siya. Pero hindi nagtagal ang kanyang road to kapayatan. Muntik nang maging road to kamatayan. Tapos, yun na, yung mga sumunod doon, talagang hindi na tumigil yung side effects. Sobrang hilo, talagang para kang nangangatog na. Pangit sa pakiramdam, para kang mamamatay. Tapos, inamin ko na doon sa doktor. Sabi niya, bakit kasi pinatulan mo yan? Matapos hindi makakilos ng isang linggo, nagpa siya si Clara na itigil na ang paggamit ng Tirze kahit na hindi pa niya na-achieve ang inaasam na timbang. Actually ngayon, parang ina-advocate ko tuloy na i-warn din yung iba. Ay, wag na akong mag-take ng risk ng mga bagay na hindi talaga safe or walang approval, lalo na kung anything na pinapasok sa katawan. Merong mga bagay na oo, mura, pero hindi ka sure. Ay, ayoko na maranasan mga bagay na naranasan ko while taking that meds. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Alan Dampir, ang gamot na ito hindi raw talaga dapat ginagamit na pampapayat. Una silang dinevelop para sa sakit na diabetes o pagpapaba ng sugar. Na-approve din sila para sa management ng sobrang katabaan or ng obesity. Kahit na ginagamit daw ito pang manage o control ng timbang, kailangan daw may mahigpit na gabay ito ng isang espesyalista. Lahat po ng lumabas dito sa Pilipinas, wala pong vial na nilabas sa Pilipinas, at least walang legal na FDA-approved na vial. It's not impossible na mag-cause ng death. Ang severe allergic reaction to that can cause yung worst case scenario po, pagkamatay. Sa pag-boom ng produktong ito, lalo na sa social media, nabahala rin ang Food and Drug Administration o FDA dahil sa naglipa ng Tirze na may iba't ibang tatak. As of the moment, meron po tayong 2 injectables, pero po ito ay para sa mga pasyenteng merong diabetes, at ito po ay hindi pa natin tinetest specifically or solely for weight loss. Kaya naman nakatutok daw ang ahensya, katulong ng iba pang mga otoridad sa mga naglalako nito online. Kung sila ay bumili online, mahihirapan tayo dun sa tinatawag nating traceability. Kung kaya napakahalaga na tinitingnan natin yung labeling nito, dapat nakalagay din kung sino ang nag-distribute para po kung in the event na magkaroon ang mga patients na ina-administer ng mga injectables na ito, ay magkakaroon ng accountability. Sa Tondo, Maynila, minanmanan ng FDA at NBI ang isang online seller na pinaghihinala ang illegal na nagbebenta ng generic na tirzepatide. Sa social media post, makikita na masaya siyang nagre-repack ng kanyang bagong delivered na stocks. Pero si ate, hindi lang pala entrepreneur, kundi astang medical professional din. Bukod kasi sa pagbebenta, tinuturok din niya ito sa kanyang asawa. Ibang klase ang bonding niyo. Ate! Nako! Hindi safe yan!
Dahil sa nakababakalang pagbebenta at pagturok, nagplano na ng buy-bust operation ng National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division at Food and Drug Administration o FDA kasama ang resibo. We will conduct the operation Fit to Jail. This is an rapid operation by bust for violation of Section 10J of RA 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009. Yung location natin is Tondo, Manila. So nabahala na tayo, nagkaroon tayo ng test buy. Pinadala natin to sa FDA, tapos nagkaroon sila ng negative certification. Bukod sa unregistered ang gamot, walang lisensya o permit na magbenta ang ating seller. Handami namang red flags, ate at kuya! Ang objective natin dito is to arrest the subject, seize all non-FDA registered drugs. Pagdating sa area, nakipag-meet up na sa seller ang operatibong nagpanggap na interested buyer. All units, standby. Napumawala sila. Pasok na. At nang may go signal na, Relax lang. FDA. May lisensya ba kayo para magbenta niyan? Wala? Wala kayong lisensya? Yung supplier nila lang. Sino ba supplier niyo? Relax lang ha? Ito yung ginagamit nila sa social media. Dito sila nagpo-post. nang suriin ng FDA ang mga produkto, maging sila duda na sa laman ng mga botelya. Lahat po ito mag-compounded na sila. Based sa interview kanila, dinideliver na sa kanila ng kaso, nililabel nila on their own. So yun yung pwede determine natin yung actuals. Kung nalagyan nila ng additional medical devices such as syringes. So parang tanong natin a while ago, para siyang DIY kit. So pagdating po natin, nakakita tayo ng sari-saring products. Mostly naka-box to, mga naka-per set. Yung mga nakita natin, isa doon yung tersepatide. Dalawang variants po yun nandun, isang 15 mg tsaka 30 mg. Upon initial checking sa verification portal po namin, wala pong lumalabas ng mga registration ng nakolektang products. And bukod pa po kasi doon, pag tinignan mo yung product, upon initial checking sa labels niya, walang other details. Bali batch, 170 na 15 mg. Tapos 8 30 mg. Kung titignan ng packaging, very aesthetic ang dating. Do-it-yourself kit, ika nga, pero yun nga lang, unregistered nga ni. Ito ay parang binibenta niya as parang normal lang na produkto, which is isa na kasi sa red flag na nakikita natin sa pagbibenta ng product na ito ng suspect. Ayon sa FDA, dahil hindi rehistrado ang mga produktong ito, hindi garantisado na ligtas itong gamitin. So ngayon po, sa mga nakaragdagan nating nakalap, tayo po ay patuloy na mag-verify at ganoon din po pag ito ay dumaan na sa masusing evaluation at napatunayan ito ay hindi rehistrado, yung mga ganitong unregistered na mga injectables ay very dangerous po sa ating kalusugan. Nakumpiska mahigit sa 170 boxes ng generic na tirzepatide at ang kabuang halaga ng mga ito, mahigit 300,000 pesos. Inaresto namin kayo sa paglagot sa batas ng Section 10J ng RA 9711. They were arrested for violation of the FDA, the Consumer Act, in relation to the Cybercrime Act natin, Cybercrime Prevention Act natin. Nakaharap sila sa kasong paglabag ng RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. It's important because ang involved dito is yung public safety, yung public health. So, if we don't eliminate this kind of illegal activities, maraming tao ang ma-endanger, to be put in harm's way. Ayon sa suspect na si Pia, mismong siya raw gumagamit ng ibinebenta niyang generic na Tirze. At noong Pebrero lamang daw siya nagsimulang magbenta nito. Ano pa lang, 2 months pa lang ako gumagamit. Nag-trending na siya, tapos gumamit kasi ako noong February, nag-try ako. Tapos nung nakita kong effective naman sa akin, nagbenta po ako. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, nakaharap si Pia at kanyang partner sa hanggang 10 taon na pagkakakulong. Ito pang gamot na ito ay para sa iyo. Hindi naman porket mabigat ka, para sa iyo na to.
Pangalawa, dapat doktor mismo ang mag-prescribe. Hindi po to over the counter. Hindi yung pupunta ka sa butika, sasabihin mo, pabili po ng isang tirzepatide. Hindi ganun. Sa mga pinapangarap na glow up, may mga kumakapit sa mga shortcut. Pero tandaan, kaligtasan pa rin natin at kalusugan ang malaga kaysa sa anumang inaasar na itsura. Sumbong ng isang babae, ninakaw raw ng grupong sinalihan niya ang kanyang beauty. Aba, matindi. Anong klaseng grupo ba yan at parang nakakapangit yatang sumali? Nagpadala ng mensahe sa resibo ang 49 na taong gulang na si Minerva. Hindi niya tunay na pangalan. Reklamo niya, may ninakaw raw sa kanya na buong buhay niyang iningatan. Para mas makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang sumbong, sinadya ng resibo si Minerva sa Tanay Rizal. Kwento niya, matagal na raw siyang naninirahan dito sa Rizal at dito na nga siya nakapag-asawa at nagkaanak. Giit ni Minerva, pang girl next door daw ang kanyang beauty noon. Pero ngayon, sumbong niya sa resibo. Pero daw nagalit sa kanya at tinakaw ang kanyang ganda. Ganito po kasi, ang ganda ko talaga doon yung sininakaw nila. Ang may atraso daw sa kanya, isang babaeng nagangalang Heidi na siyang leader daw ng sinaliang grupo. Hinala niya, pinaalbularyo raw siya ni Maring Heidi para makuha ang kanyang itsura. Kasi maganda ako sobra. Nasa kanila po sir, pinagatian, mga pangit po sila pareho. Kaya ninakaw. Ipinakita sa amin ni Minerva ang kanyang mga lumang litrato. Dahil medyo kupas na, in-enhance namin ang mga ito para mas makita ang dati niyang mukha. Nang pagtabihin ng before at